Noong March 10, 2023, naglabas po ang Philippine Postal Corporation or PhilPost ng public advisory tungkol sa temporary suspension ng pag-process ng rush and regular postal ID. Pero after more than 1.5 year na pag-aantay, isang magandang balita po para sa mga badly needed ng valid ID na gagamitin for passport application at iba pang transaction na nangangailangan ng proof of identity. Hi there! I'm Teacher Leah Jean. Welcome to my channel. For today's video, magbibigay ako ng update tungkol sa current status ng nationwide issuance ng postal ID. By the end of this video, malalaman natin kung nag-resume na ba ang postal ID application, ano ang requirements na kailangan for new application and renewal, kung magkano ang bayad sa pagkuha nito, at kung kailan makukuha ang postal ID. Malalaman din natin kung may changes ba sa validity period nito. Kung bago ka pa lang sa aking channel at interested ka sa ganitong klaseng video, don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell para updated ka sa aking latest video. Noong March 10, 2023, naglabas po ang Philippine Postal Corporation or PhilPost ng public advisory tungkol sa temporary suspension ng pag-process ng rush and regular postal ID. Pero after more than 1.5 year na pag-aantay, isang magandang balita po para sa mga badly needed ng valid ID na gagamitin for passport application at iba pang transaction na nangangailangan ng proof of identity. Dahil simula October 15 ay maaari na pong kumuha ng Philippine Postal ID. Para makakuha nito, kinakailangan pong magpunta sa mga piling postal office branches nationwide. Ito po yung mga list of requirements para sa pagkuha ng postal ID. Please take note na need pong dalhin ang original at photocopy ng mga requirements. Para sa new application or mga first time pa lang kukuha ng postal ID, magdala lang po ng isang valid proof of identity or valid ID tulad ng PSA birth certificate, SSS or UMID card, passport, or driver's license. Para naman po sa mga married women, need pong magdala ng marriage certificate or marriage contract. Kailangan din pong mag-submit ng isang proof of address ng alinman sa mga sumusunod: barangay clearance, certified true copy of lease, certified true copy of real estate tax receipt, bank statement, credit card statement, school billing statement, or utility bills tulad ng kuryente, cable, internet, landline, telephone, and water bill. Para naman sa mga magre-renew ng kanilang postal ID, kailangan pong dalhin ang expired postal ID na naka-PVC type na kulay black and gray tulad ng nasa screen. Need din pong magdala ng isang valid ID na alinman sa mga nakalagay sa screen at isang proof of address. If ever naman na nawala ang inyong postal ID, pwede naman pong kumuha ng new application. Sa ngayon po, ang amount sa pagkuha nito ay 550 pesos para sa regular ID. At ang standard processing nito ay maaaring umabot ng 3 to 4 weeks. Ang validity period nito ay nananatili pa ding 3 years. Sa ngayon ay hindi pa po available ang Rush ID kahit sa ang postal ID capture stations. Hindi rin po kailangan ng online appointment kung kukuha ng postal ID. Tinatanggap naman po ang mga walk-in application. Reminder lang po na hindi po nagpa-process ng postal ID online, kaya wag pong maniwala sa mga nagpo-provide ng ID assistance online. Para makakuha ng postal ID,
need po talagang magpunta sa postal office at sa mga designated postal ID capture stations. Para naman sa mga wala pa talagang valid ID, ay highly suggest na ang gamitin na lang sa pagkuha ng postal ID ay PSA birth certificate at barangay clearance naman para sa proof of address. Hopefully, nakatulong po yung video na ito para sa mga nagpaplanong kumuha ng postal ID. For more tutorial videos na gaya ng mga nasa screen, you can visit my YouTube channel to watch these videos. Okay, so that's it for today's video. Kung meron kayong questions or clarifications, just comment down below. And don't forget to like and subscribe to my YouTube channel. Para naman sa mga mas detailed na questions or concerns, you can reach me sa aking Facebook page at huwag pong kalimutang mag-like at i-follow yung aking page.